Eto na nga mga kalanggam, bakit nga ba nila tinatambak ang dumi sa isang sulok? Parang sinusubukan nilang itago ang isang sekreto. Basura lang ba talaga ito? O may mga bagay silang nililibing na hindi natin dapat makita? Sa bawat kolonya may mga lugar na pinagbabawal. Tahimik lang, maliit, pero doon natin madalas makikita ang pinakamaraming kwento. Ang trash pile, parang maliit na sementeryo ng kanilang nakaraang pagkain. Mga exoskeleton ni Dodong, mga patay na brood, mga alikabok ng kanilang araw-araw na laban. Pero ngayon oras na para linisin natin to. Hindi para baguhin ang sistema nila, kundi para makita kung ano nga ba ang tunay na laman ng sulok na to. May dala-dala tayong maliit na brush o walis at cute na dustpan. Bago tayo maglinis o magwalis, make sure lang natin na walang worker sa outworld. Dahan-dahan lang sa paglilinis. Kahit isang pirasong dumi lang to, may mga worker na nagbabantay at ayaw natin na maistorbo ang bantay basura. Hindi sila basta nagtatambak Ang bawat bitbit nilang basura ay may sistema. Ang mga patay na brood inilalayo sa queen para maiwasan ang infection. Ang mga exoskeleton tinatabi para hindi maka-attract ng predator. Parang may sariling waste management department Habang dinlilinis natin to napansin ko ang kakaibang pattern. Lagi silang sa gilid nagtatambak. Bakit nga ba sa gilid? Hindi sa gitna o sa tabi ng entrance o kaya naman sa ilalim ng halaman? Baka doon kasi pinakamalayo sa brood area, o baka naman instinct na talaga nila na itago sa madilim na parte. At kung tutuusin may logic to. Yung corner na to parang quarantine zone. Lahat ng ayaw nilang madikit sa queen dito nila tinatapon. Sa mga katulad kong baguhan pa lang sa ant keeping, importante talaga ang regular na cleaning, pero dapat minimal disturbance lang. Kaya pag naglilinis tayo huwag tayong gumamit ng basang tissue o may alcohol. Simpleng dry brush lang at maliit na dustpan ay okay na, lalong lalo na kung mga Odontomachus semelimus ang alaga natin. Mabilis magpanik tong species na to at mahirap silang pakalmahin kapag stress na. Pagkatapos ng ilang minutong pagwawalis eto na, maayos na ulit ang outworld. Tahimik, malinis, parang walang nangyari. Pero kung tutuusin hindi lang basta linis to, parang pinunasan din natin ang alaala ng mga labanang pinagdaanan nila. Ang bawat balat ni Dodong bawat patay na brood ay bahagi ng kasaysayan ng kolonyang to. At ngayong malinis na, babalik kaya sila sa parehong sulok o maghahanap na ng panibagong pagtatambakan? Hindi ko alam kung bakit tuwing nililinis ko tong areang to, may isa o dalawang worker na hinahanap yung mga basura nila. Para bang may isang sekreto silang tinago dito, o siguro instinct lang nila, o baka naman may alam silang hindi natin alam. Sa mundo ng mga malilit na nilalang na to may mga sekreto na masyadong tahimik para marinig. O baka naman, hindi lang basta kalat ang tinatago nila dito. Baka bahagian ng isang lihim na hindi pa natin maunawaan. Sa bawat hakbang ng kanilang paano, sa bawat galaw ng kanilang antena, parang may sinusunod silang hindi nakasulat na batas. Isang patakaran ng kalikasan, ng kaayusan, ng respeto sa espasyo ng reyna. Dito sa sulok na ito dito nila nililibing ang mga alaala ng laban, mga bangkay ng insekto, mga patay na kasamahan, mga bakas ng tagumpay at sakripisyo. Para sa atin basura lang ito, pero para sa kanila isa itong sagradong lugar. Isang paalala na kahit sa liit ng kanilang mundo, may paraan din silang magbigay galang sa nakaraan. Kaya siguro tinatambak nila dito sa isang sulok, hindi para itago, kundi para proteksyonan, para manatiling buo ang kwento ng kanilang kolonya mula sa pagkapanganak hanggang sa tahimik na katapusan.